DZWB, WBTV at Super Radio Nationwide. Ikaw na ba? The Senatorial Interview. Kilalanin, kilatisin, dapat totoo. Ang Ikaw na ba? The Senatorial Interview ay pinapagulog ng Super Radio DZWB, WBTV at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Commission on Elections. Sabihin na tayo, bawal screen ha? Ayoko naman ba? Yung Paris Green ako, ano yung Paris Green? Maraming umaasa sa akin. Kaya Paris Green. Buong Pilipinas ay Paris Green. Hindi nagpapahinto sa halay, puso, pagdip, pagtulong ng Paris Green, Paris Green, Paris Green, Paris Green. with proper diet and healthy lifestyle. Paris Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Paris Vitamin B1, B6, B12. Are excited? Usay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot, sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alagang Unilab yan! Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Di ka talaga marerelax pag nanakit ang katawan. Mag-Alaxan FR, may relief to relax formula laban sa sakit ng katawan. Relax muna, tapos game ulit bukas. Totoo ang relax, walang sakit na katawan. Totoo ang relax, Alaxan. Idol Diaz po, pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Walang duda, hinati-hinag ang ating samahan. Super Radio DZWB, number 1 AM station. Barangay LS 97.1, number 1 FM station. Number 1 yung mapagkakatiwalaan. Maraming salamat, mga kapuso. Tight game. Shoot! And it's... Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kasi sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DZWB, number 1 sa Mega Manila. Kayo'y nakikinig sa Big Time Manila. Tuloy ang ating Pampanga Tobacco Report Year of the Wood Snake Special Stamp. Inulunsad ng Philippine Postal Corporation para sa Chinese New Year. Tumutok sa balita na yan, Luisito Santos, go! Karaniwan inulunsad ngayong araw ng Philippine Postal Corporation of Post ang Year of the Wood Snake Special Stamp dito nga sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Postmaster General Luis Carlos, ito'y bahagi ng kanilang pagdiriwang sa nalalapit na Chinese New Year. Aabot sa 20,000 special stamp ang kanilang inimprenta at ang kanilang i-release ngayong taon, tampok ang wooden snake. Kasabay naman ng paglulunsad ng bagong selyo ay binutan din ng Philippine Philatelic Federation Incorporated ang isang stamp exhibition sa isang mall dito sa Ermita. Tampok naman sa natural exhibit ang ibang mga selyo na may desenyo ng mga zodiac animal na inirelease ng Philippine Postal Corporation sa mga nakalipas na taon. Ako, Filipino Santos sa GMA Super Radio DZWB. Dapat, totoo. Double B, Bantay, Barangay. Alright, thank you very much sa report na yan na Luisito Santos, mga kapuso. At ngayon, ay huwag niyong kalilimutan yun pong panuntunan at pinaniniwala ng palatuntunan Big Time Balita. Ang mabuting gawa ay naghihintay sa gantimpala. Subalit ang masama may nakaabang nagaba. Huwag niyong kalilimutan yan. Kung ayaw niyong manglamang, mga kaibigan, ayaw niyong malamangan, abay huwag kayong manlalamang. Importante po yun, dapat pakiman. Kahit ang lahat ng tao dapat parehas lang ang pagtingin natin. Palong lalo na yung mga mahihirap.
mahihirap na kadalasan kulang na kulang sa lingap mula sa barangay captain, mula sa mayor, hanggang sa sino ba mga politiko, kadalasan, hindi nalilingap ng ayos ay ang mga mahihirap. Mahihirap pa ang talagang nangangailangan ng lingap ng mamamayan at saka ng pamahalaan. Huwag niyong kalilimutan, huwag nating kalimutan natin ang mga mahihirap. At narito na ang ating Double D Bantay Barangay. Ang Santo ni Glen Nuevo ay ang Barangay Malamig sa lungsod ng Mandaluyong. Gaano kalamig ang Barangay Malamig, Glen Nuevo? Nakakainit ang ulo, pare. Ha? Barangay Malamig, nakakainit ng ulo, hindi nakakalamig ng ulo? Ano yun? Ang dami rito mga pataway na mga jeep eh. Ha? Wala po, pinapayagan na ba talagang gawing terminal sa kalsada? Ang kalsada? Hindi pwede yun. Walang polisiya, walang Oo. batas ng pamo ng gobyerno ng Pilipinas na ang kalsada ay parodahan. Wala. Daanan lang ng sakyan. Ito yung pagbabang-baba mo ng MRT Bonnie Station. Aha, Bonnie. Okay. Station. Yeah, marami kang makikita dyan. Wala, mga tricycle po na. Tapos pagkakataas ka ng konti, dami ng jeep nakaparada sa Lenki. Sa gilid. Tapos, pag alas sa Mangketa ngayon, Okay. ay inupuan nila. Doon sila nag-yossi ngayon. Sa mga driver sila nag-discar rin sa Mangketa. Sure. Eh, parang, baka naman po pwedeng makitaan. Baka naman po pwedeng Patay kang makitaan. bata ka. Sinaraduhan na yung kalsada na alternative sa bangketa. Ginawa naman nila imetro pa naman yung bangketa. Sa Mangketa naman, patayo tayo doon. Doon mo Ay, dyan mo, panadaanin ngayon yung mga naglalakad sa gitna ng kalsada. Kalsada ka ngayon maglalakad. Ito pa yung mahihiya. Ito pa yung mahihiya. Kaya sana naman maikutan mo ito. Itong area ng dito. Pagbaba ng MRT po. Nakikita ang Terra Pasig State. Arayat na yan. Ako po. Panginoon po. Barangay Malamig. Inatawagan ko po ng pansin kung sino man po ang kapitan ng Barangay Malamig. Kapitan. Oo. Huwag kang pakaangkang at huwag kang magbulag-bulagan, okay? Ikutan mo ang barangay mo at makikita mo yung nire-report na bigyan na si Glen Nuevo na hindi ho nagkukwento lang dahil nandun sa mismo. Ay, ibang klase kaya saan mo madaanan. Kasi hindi maganda. Hindi mo mababa ng MRT mo. Tingkempot mo lang. Makikita mo. Ang dami ng traffic. Ang dami ng traffic. Ang mangyayari dyan, ang barangay Malamig ay dadami ang mainit ang ulo. Mainit talaga ulo mo. Eh, malayo mo makikipagpasok pero makamatay. Si Henry Atuenang, ang dakilang Bilocano. Pinaghalong Ilocano, Bicolano, Bilocano. Nakasama kong PhD, Villanueva, agot ang mga naman tagay. Asya ay kainabang. Ako po si Karen na Santa Cruz, nagpapasalamat. Huwag kayo maglilipat ng radyo in a moment. Papasok na ang 24 oras. Tatlong buwan bago ang kanilang graduation, ang senior high school student nalunod sa kanilang outing sa isang talon sa Baras Rizal. Sasakyan ng sundalong mag-e-escort sa mga tauhan ng United Nations Development Program, pinambangan at sinunog ng mga miyembro umano ng Moro Islamic Liberation Front sa Bukilan. 2 sundalo patay. Matapos higit 1 taon, 17 Pinoy seafarers sa Yemen, pinalayang na ng mga bunyihag na rebelding Houthis. Grabe ka. Kung nila. Malalaking bitak Grabe. at naglalakihang bato nagkalat sa ilang kalsada sa Southern Leyte matapos yumanig
isang magnitude 5.8 na lindol. Sa Zamboanga del Norte, magnitude 5.4 naman ang yumanig. Ilang warehouse ng NSA na pagtungkulan ng supply kapag nagdeklara ng food security emergency sa bigas. Punuan na isa sa mga warehouse at isubong pinasilip sa GMA Integrated News. Sa kanyang pakikipag-usap kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, U.S. Secretary of State Marco Rubio, muling binatikos ang China. Idiniin din ang ironclad commitment sa Pilipinas. Kataga sa anti-teen pregnancy bill na naging sentro ng negatibong reaksyon mula sa Pangulo at iba pang grupo, inalis sa inihaing substitute bill. Ang dahilan, nagpanandali ang social media break ni Alden Richards. Early Valentine's Day gift sa fan ni pambansang Ginoo David Licauco. Ben? Look, extra pretty today. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 buwan na lang sana bago sila magsipagsapos sa senior high school. Pero managing nakahedya pa ang sinapit ng 4 na estudyante nagsayayang maligo sa isang talon sa Baras sa Rizal. Dalawa sa kanila ang hindi na makakapagmarcha matapos malunod sa talon. Ang isa sa mga biktima sinubukan pa umanong sagipin ang nalulunod na kaklase pero maging siya ay hindi nakaligtas. Nakatutok si EJ Con. Ito ang eksena sa Ongapot, Barangay San Salvador, Baras Rizal, mag-aalas 3 ng hapon noong Lunes. Sinusubukan sa gitna ng mga otoridad ang 2 lalaking nalunod daw matapos mapunta sa malalim na bahagi ng falls. Pahirapan sa mga rescuer ang pagtugon sa mga biktima dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ilang oras pa itinagal bago tuluyang natuhaw ang mga biktima. Ayon sa pulisya, 4 na magkaklaseng graduating students ang nagkayaan na